unaccompanied minors ages 5 to 11 traveling alone that I might have. Please keep in mind that if you do report, you may not sit in an emergency exit row. This is an FAA regulation, not ours. For those of you traveling with small children under the age of 5, Dante. we do offer family Dante, sigaw ng aking nanay. Agad akong tumingin kung saan galing ang ingay. Ayun, kitang-kita ko sila. Ang tagal naming hindi nagkita. Yakapan dito, tawanan doon. Matapos ang masayang kamustahan sa airport, dinala muna nila ako sa isang coffee shop. Namili kami. Ako naman ay sabik na pinagmasdan ang ganda ng bansang ito. Ngayon lang ako nakakita ng ibang lahi para akong na-starstruck. Sa isip ko, magandang paraan ito upang makalimutan ang nakaraan. At bumuo ng panibagong kinabukasan. Matapos magkape, tumungo na kami sa aming tinutuluyan. Maswerte pa rin ako. Ang iba, siksikan at di kaaya-aya. Pero kami, maayos ang kinalalagyan. Oh, dito ang kwarto mo, nakaredy naman na yan. Ayusin na lang natin yung damit mo, sabi ni nanay. Sige nay, mamaya na lang. Pahinga muna kayo, ang tugon ko. Pero agad kong napansin si tatay, palabas ng bahay. Dad, saan ka pupunta? Sa shop lang natin. May kailangan lang ang tauhan natin doon. Agad akong sumama. Wala akong ideya kung ano nga ba talaga ang pinagkakakitaan namin dito. Dumating kami sa tinatawag nilang Alcusais Industrial. Iba't ibang warehouse-type buildings ang naroon. Huminto kami sa isa roon. Ito ang negosyo natin, anak, sabi ni tatay. Dito ka namin binuhay habang nag-aaral ka sa Pilipinas. Sa loob-loob ko, hindi ko akalain. Akala ko simple lang ang trabaho nila. Pero unti-unti pala nilang naipundar ito. Elite Cargo Express ang pangalan ng negosyo. Lumapit sa akin si Mildred, isa sa mga tauhan. Habang si tatay ay nasa loob, naglibot ako. Napag-alaman ko na nagsimula ito bilang home-based cargo business. Small boxes, padala lang sa Pinas. Hanggang sa nakilala, lumaki, lumawak. Sa akin, malaki pa ang pwedeng abutin nito. Ang dami ko agad naiisip. Paglabas ni tatay, sinundo na namin si nanay. Tuloy na natin tong gala, anak, sabi niya. At doon, nagsimula ang bago kong buhay. Lumipas ang maraming taon. 10 taon na ako sa bansang ito. Ang mga magulang ko, unti-unti nang bumalik sa Pilipinas. Ako na lang ang naiwan para palagin ang negosyo at nagawa ko naman. Ang dati naming local padala lang sa Pilipinas, ngayon ay Dubai, Sharjah, Ajman, buong Emirates. May deliveries na rin sa Oman, Pakistan, India, Africa at syempre, Pilipinas. Elite Cargo Express, lumago. At ako, naging parte ng lahat. Ngayong araw, sumama ako kay Manong Pablo, isa sa mga driver. Boss, sa dera tayo ngayon. Gusto mo ba talaga sumama? Oo naman. Nakakasawa na rin puro opisina. Nag-umpisa kami umaga at ngayon, hapon na. Ito na lang po ang huling pupuntahan natin, sir. Pagod na ako. Pero si J. Kaya pa. Tara na. Nag-doorbell kami.
Typical na Pinoy partitioned house. Pagpasok, tinawag na ang magpapadala. At di ko maintindihan kung anong pumasok sa isip ko. Sumunod ako papuntang kusina. At doon ko siya nakita. Isang taong ayaw ko nang makita. Isang alaala na pilit kong kinalimutan. Si Sylvia. Andito siya. Nagkatitigan kami. Pakiramdam ko, gumuho ang paligid ko. Wala akong maramdaman. Wala siyang reaksyon. Parang hindi niya ako kilala. Hindi na niya ako kilalaan. Iyan lang ang pumasok sa isip ko. Tinulungan ko si Manong Pablo. Tahimik lang. Walang inik. Pagkatapos, umalis na kami. Manong Pablo, kain muna tayo ng shawarma at magkape. Gusto ko yan, sir. Tumawa siya. Ako? Pinilit kong ngumiti. At pilit kong kinalimutan na andito sa UAE si Sylvia. Mahal pa rin